Magandang umaga mga bata. Tumayo na ang lahat at tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. May libre ba sa ating klase? Okay. Natatandaan niyo pa ba ang ating pinag-aralan noong huling talakayan? Ano ang ating pinag-aralan? Tama! Sino ang makakapagbigay ng halimbawa ng pang-uri? Magaling! Nakita naman natin na natuto kayo sa ating huling talakayan. Kaya ngayong araw, dadako naman tayo sa panibagong aralin. Ngunit bago tayo tumungo sa aralin ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Ang aktibidad na ito ay may pamagat na hanapin mo. Hahanapin ninyo ang mga babala na makikita dito sa isang larawan. Okay, ngayon, sino ang makakapagturo kay teacher kung alin dito ang isang babala? Mahusay! Ngayon, base sa aktibidad na ating isinagawa, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Magaling! Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang patungkol sa mga babala sa paligid. Ano nga ba ang ibig sabihin ng babala? Ang babala ay munting paalala sa pagiging maingat. Nagpapaalala ito ng mga bagay na hindi dapat gawin upang maiwasan ang aksidente at sakuna. Narito ang mga halimbawa ng mga babala sa ating paligid. Una, ito ay babala na bawal dumaan o tumawid sa isang kalsada. Pangalawa, ito naman ay isang babala na bawal magtapon ng basura dito. Ito ay isang babala na pwede nang dumaan o tumawid sa isang kalsada. Ito naman, ito ay isang babala na mag-ingat dahil padulas ang kalsada. At ito ay isang babala na mag-ingat sa aso dahil ito ay nangangagat. May natutunan ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Magaling! Kaya tandaan mga bata, upang makaiwas tayo sa aksidente o sa anumang sakuna, kailangan din natin itong sundin upang hindi tayo mapansahan at hindi mapahamak. Naintindihan ba mga bata? Okay, ngayon magkakaroon tayo ng isang gawain. Ano to? Ang mga sumusunod ay babala o salita na madalas natin makita sa ating paligid. Ano kaya ang dapat gawin kapag nabasa natin ang mga ito? Kumuha ng isang kapat na papel at babasahin lamang ni teacher ang tanong at ang inyong pagpipilian ng 2 beses. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Unang bilang. Sa unang bilang, ang pagpipilian ay A. Huwag lumapit sa aso dahil mangangagat ito. Letter B. Maaaring lumapit sa aso. Uulitin ko. Sa unang bilang, ang pagpipilian ay letter A. Huwag lumapit sa aso dahil mangangagat ito. O letter B. Maaaring lumapit sa aso. Pangalawang bilang. Tumigil sa paglalakad. Letter B. Maaari nang magpatuloy sa paglalakad. Uulitin ko sa pangalawang bilang. A. Tumigil sa paglalakad. Letter B. Maaari nang magpatuloy sa paglalakad. Tapos na ba? Okay. Ikatlong bilang. Sa letter A, bawal pumarada ang sasakyan
letter B, maaaring pumarada ang sasakyan. Kaapat na bilang. A. Bawal pumarada ang sasakyan. B. Maaaring pumarada ang sasakyan. Uulitin ko. Letter A, bawal pumarada ang sasakyan. Letter B, maaaring pumarada ang sasakyan. At ang ikalimang bilang ay letter A, maaaring tumawid sa lugar na ito. Letter B, bawal tumawid sa lugar na ito. Uulitin ko. Letter A, maaaring tumawid sa lugar na ito. At letter B, bawal tumawid sa lugar na ito. Okay, tapos na ba mga bata? Ipasa ang papel sa unahan. Maupo na ang lahat. May natutunan ba kayo ngayong araw? Ano nga ulit ang ating pinag-aralan? Magaling! Ang ating pinag-aralan ay tungkol sa mga babala sa paligid. May katanungan ba ang lahat? Kung wala na, para sa inyong takdang aralin, kumuhit ng isang babala na makikita sa inyong paligid malapit sa inyong bahay. May mga katanungan pa ba? Kung wala na,